Kamusta po kayong lahat? Ako nga pala si Arvin, isa ko sa mga tagapakinig sa iyong channel. Sa mga napakinggan ko ay naengganyo din akong ikuwento ang naging karanasan ko sa Leyte noong ako ay binata pa lamang. Sa tulong ng aking anak ay maisasahad ko ang kwento. Tiyak na makapagbibigay ng kilabot sa inyong tagapakinig sa paraan kong paano ako mahintakutan sa tuwing ito ay aking naaalala. Bilang lalaki, nasa edad 20, ay namulat na ako sa salitang pag-ibig. Sa edad na iyan ay nagsimula na akong maghanap ng babaeng aking mapapangasawa. Alam kong masyadong maaga pa, ngunit iyan kasi ang aking nakita sa aking mga magulang noon na 20 anyos pa lang ay ikinasal na. Bilang isa sa tradisyon sa aming pamilya, naengganyo na akong maghanap ng babaeng aking makakasama habang buhay. Noon isa akong mahiyaing tao, ngunit hindi naman sa pagmamayabang ay habulin naman ako ng mga babae. Sadyang hindi lamang ako interesado sa iba, lalo na't abala ako noon sa aking pag-aaral sa kolehiyo at sa paghahanap ng babae mapapangasawa. Naniniwala kasi ako noon na kung sino man ang babaeng aking liligawan, ay titiyakin kong ito na nga ang babaeng aking ipapakilala sa aking mga magulang at ang babaeng aking pakakasalan pagkatapos ng graduation sa kolehiyo. Lahat ng nangyayari sa akin noon ay umaayon sa aking plano. Sa tuwing may nakikita akong babaeng nagpapakitang gilas sa akin ay binabaliwala ko. Ayoko kasi sa lahat ay ang babaeng nagiging desperada, makalapit lang sa isang lalaki. Hanggang isang araw, dumating ang babaeng hindi ko inaasahang magpapabago sa buhay ko at tiyak na magpapabaliktad sa buhay kong nananahimik. Siya si Angela. Bagong lipat lamang siya sa aming paaralan. Maganda, maputi at tiyak ng kaakit-akit. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani na ako. At pakiramdam ko nung mga oras na yon ay nakita ko na ang babaeng aking mapapangasawa. Sa kabutihang palad ay kabilang ko sa aking section si Angela. Gaya ko, magaling siya sa klase ngunit tahimik. Pasok na pasok siya sa listahan ng mga personalidad na hinahanap ko sa isang babae. Oo, masyadong mataas ang standard ko noong mga kapanahunan. Ngunit anong magagawa ko? Ganito ang sinasabi sa akin ng aking mga magulang na dapat kong mapangasawa. Pagmula nung araw na lumipat si Angela sa aming paaralan, ay hindi na naalis ang atensyon ko sa kanya. Isinusulat ko siya sa likod ng aking notebook at maging sa mga panaginip ay siya ang aking nakikita. Sa katunayan, nais ko na siyang lapitan at kausapin, ngunit pinangungunahan ako ng kaba. Alam ko nga nakakabakla ito. Ngunit kahit anong sabihin ko sa sarili kong huwag kabahan, sa tuwing tinatangkang kausapin siya ay nauuwi pa rin sa pag-ihi sa short sa kaba. Kalaunan, sinanay ko na lamang tuloy ang sarili ko na panoorin siya mula sa malayo at padalahan siya ng liham nang hindi niya nakikita. Sa tuwing nakikita kong binabasa niya ang liham ko ay kinikilig na lamang ako. Tumagal ang sistema kong iyon ng halos 2 buwan. Nagbago lamang iyon noong nahuli ako ni Angela na naglalagay ng liham sa kanyang upuan. Noong mga oras na iyon, maaga akong pumunta sa eskwelahan upang maglagay ng liham. Ngunit sa kasamaang palad, maaga ring pumasok si Angela na naging dahilan kung bakit niya nalaman na ako ang nagpapadala ng liham. Noong una ay natatakot ako dahil baka magalit siya sa akin, ngunit nagulat ako dahil kinausap niya ako. Ang araw na iyon ay pinakamasayang araw sa buhay ko. Tuluyan ko na nga siyang nakausap at magmula noon ay lagi na kami magkasama. Ikinuwento ko sa kanya lahat ng kwento ng aking nasasagap. Sabay kaming nag-aaral at sabay din kami kumakain tuwing snack time. Binansagan pa nga kami noon bilang magkasintahan.
Akala ko ay tatanggi si Angela o kaya naman ay magagalit siya. Ngunit ngumingiti lamang siya sa tuwing naririnig niya ang mga katagang yon. Lalo tuloy umusbong ang pag-asa sa aking dibdib. Isang araw ay napagkwentuhan namin ang tungkol sa pamilya. Ikinuwento ko kay Angela lahat ng patungkol sa akin, maging ang tradisyon ng pamilya na aking ipinagpapatuloy. Kahit papaano naman ay komportable na rin naman ako kay Angela dahil sa tagal naming magkasama. Akala ko ikikwento niya rin ang patungkol sa pamilya niya, ngunit nanahimik lamang si Angela saka ipinagpatuloy ang pag-aaral. Doon nagsimulang umusbong ang kuryosidad ko sa pamilya ni Angela. Ngayon ko lang din napagtanto na tanging pangalan niya lamang pala ang kilala ko, ngunit hindi ang buong pagkatao niya. Sa tuwing magkasama kami ay ako lagi ang nagkukwento patungkol sa aking sarili, pamilya ko o kaya naman sa iba kong kaibigan, ngunit kahit minsan hindi siya nagkwento patungkol sa kanya. Sinubukan kong tanungin si Angela patungkol sa kanya, ngunit malayo ang kanyang nagiging sagot. Niyayaya niya ako na bigla-bigla na lamang na sumama sa kanya sa Leyte, kung saan talaga siya nakatira. Nagulat ako at nagtaka dahil hindi naman iyon ang inaasahan kong sagot niya. Gayunpaman, pumayag na rin akong sumama sa kanya. Iniisip ko kasi na baka pagpunta ko sa Leyte ay malalaman ko ang tunay niyang katauhan at makikilala ko na rin ang kanyang mga magulang. Kinilig pa ako noon dahil hindi pa kami, ngunit makikilala ko na ang mga magulang niya. Pakiramdam ko noon ay ako ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Lingid sa aking kaalaman na panganib ang naghihintay sa akin doon. Napag-usapan namin ni Angela na pupunta kami sa Leyte pagsapit ng bakasyon. Sakto rin dahil isang linggo lang naman ay bakasyon na. Hindi ko na lang ulit tinanong si Angela dahil baka ibang lugar na naman niya ako ayain o kaya naman ay magbago pa ang isip niyang isasama ko sa Leyte. Iniisip ko na lamang na makikilala ko na lamang si Angela pagpunta ko sa hometown niya. Sa kabutihang palad, pinayagan ako ng aking ina at ama na sumama kay Angela. Kilala na nila si Angela dahil kahit hindi ko pa nililigawan si Angela ay ikinukwento ko na siya kay mama at papa. Buo na kasi ang pasya ko noon at tiwala ko na ang babaeng iyon ang aking mapapangasawa. Dumating nga ang araw na pagpunta namin sa Leyte. Nagkita kami ni Angela sa terminal ng bus. Bali 2 linggo kaming mananatili ni Angela sa bahay niya. Nasasabik na ako, ngunit medyo kinakabahan. Siguro dahil ito ang unang beses ko na makakapunta ko sa Leyte at ang babaeng mahal ko pa talaga ang aking kasama. Pagpasok namin sa bus ay napansin ko na para bang may kakaiba kay Angela. Nakatingin lamang siya sa bintana at ang kanyang pananamit ay nakapurong itim. Tinawanan ko pa siya noon, ngunit tinitigan niya lang ako ng ubod ng sama na nagbigay kilabot sa aking dibdib. Buong biyahe ay nagbabasa lamang ako ng libro na aking binaon. Hindi ko na rin tinangkang kausapin pa si Angela dahil siguro wala lang siya sa mood na makipag-usap. At bukod doon ay nakatulog na rin siya buong biyahe. Iniisip ko pa rin nga kung bakit ganoon niya ako tignan, gayong wala namang nangyaring alitan sa amin ni Angela. Pero binaliwala ko na lamang dahil baka may nangyari lamang na hindi kaaya-aya kay Angela. Nagising na lamang si Angela nang tuluyan na kami makarating sa Leyte. Nagulat pa ako sa biglaang pagbago ng mood ni Angela. Kung kani-kanina lamang ay tila ba may sama siya ng loob, ngayon naman ay hindi maipaliwanag ang saya sa kanyang labi. Kumapit pa siya sa aking braso habang naglalakad kami papunta sa terminal ng jeep para makapunta sa kanilang tahanan. Habang naghihintay kami ng jeep ay nakakapit lamang sa aking braso si Angela. Pabor naman iyon sa akin pero medyo nawiwirduhan nga ako sa akto niyang iyon.
Hindi kasi clingy si Angela na aking nakilala sa Maynila. Tila ba isa siyang ibang katauhan dito sa Leyte. May huminto na isang jeep sa harapan namin. Agad akong hinila ni Angela pasakay ng jeep at sinabing iyon na raw ang aming sundo. Nakaramdam ako ng kaba habang binabaybay namin ang daan patungo sa bahay ni Angela. Makikilala ko na kasi ang magulang niya. Pakiramdam ko ay tumaas ang aking balahibo at nagsisimula na ring mamawis ang aking noo. Tinanong ako ni Angela kung anong problema, ngunit tanging ngiti lamang ang aking naisagot. Ayoko namang sabihin kinakabahan ako dahil baka pagtawanan niya ako. O kaya naman ay tanungin niya pa ako ng dahilan kung bakit ako kinakabahan. Hindi kasi dapat kakabahan ng isang lalaki kung magpapakilala sa mga magulang ng kaibigan, maliban na lang kung may gusto siya rito. Sa sitwasyon ko nung mga oras na yon ay may gusto ako kay Angela, kaya naman labis ang kaba na aking nadarama. Pagdating sa bahay niya, inasahan ko ang malaki at ingganyong pamamahay, ngunit isang maliit at gawasan pa ang aking nakita. Pinaliwanag sa akin ni Angela na magmula pagbata raw ay dito siya nakatira. Hindi ko na sinabi sa kanyang patungkol sa expectation ko sa kanyang bahay. Baka kasi ma-offend pa siya at magalit pa sa akin. Pagbaba ng jeep ay nasa harap na ng bahay ang sawari ko'y ina at ama ni Angela. Dumoble ang lakas ng tibok ng aking puso. Napansin ko na kamukhang-kamukha ni Angela ang kanyang nanay. Nakangiti ito sa akin kaya medyo kumalma ang aking puso. Sa kabilang banda naman, seryoso akong tinitignan ng tatay niya na nagbigay ng pagkabalisa sa akin. Tinignan niya pa ako mula ulo hanggang paa na naging dahilan upang magsitayuan ang aking mga balahibo. Napatingin ako kay Angela na niyakap ang kanyang mga magulang. Tumingin ako sa paligid. Tila ba nasa isa kaming kalsada kung saan tanging bahay lamang ni Angela ang nakatayo. Isinawalang bahala ko na lamang ito saka binati ang mga magulang niya. Hanggat maaari ay iniiwasan ko nga mapatingin sa kanyang ama. Dahil pakiramdam ko, sa tingin pa lang nito ay tila ba kinakain na ako ng buhay. Inimbitahan na kami ni Angela sa loob ng bahay. Normal lang naman ang disenyo sa loob, maliban na lamang sa tila bungo ng tao na nakasabit sa dingding. Napangiwi ako at tinanong si Angela patungkol doon. Sinabi lamang niya na mahilig mangolekta ang tatay niya ng mga peking bungo ng tao. Napaka-weirdong pakinggan, ngunit binaliwala ko na lamang iyon. Dumiretso kami ni Angela sa pagkainan. Napangangako sa dami ng mga karneng nakahanda sa mesa. Iyong iba ay pamilyar sa mata, ngunit iyong ibang putahe ay ngayon ko lamang nakita. Naupo ako katabi ni Angela samantalang nasa harapan ko naman ang mga magulang ni Angela at sa gilid niya ay ang driver ng jeep na kapatid pala ni Angela. Nagsimulang magkwentuhan. Samantalang tahimik lamang akong kumain. Nakikinig lamang ako sa mga kwento nila na normal lamang sa isang pamilya. Ngunit napatigil ako sa pagkain at nabitawan ang kutsara dahil sa narinig kong sinabi ng kuya ni Angela. Iyan na ba ang susunod nating pagkain? Tanong nito. Pagtingin ko sa lalaki ay nakangisi siya habang nakatitig sa akin. Napalunok ako dahil sa kaba. Sino ba naman kasing matinong tao ang magsasabi ng ganoon sa isang bisita? Sinuway naman agad siya ni Angela, pati na rin ang ina nito. Ngunit hindi nito naalis ang pangamba na namutawi sa aking dibdib. Pagkatapos kumain ay sinamahan ako ni Angela sa magiging kwarto ko. Nakaramdam ako ng pagiging hindi komportable nang malamang mananatili ako sa kwarto kasama ang kuya ni Angela. Napag-alaman ko rin na Lucio ang pangalan nito. Sinabihan naman ako ni Angela na
Mabait daw ang kuya niya at ang sinabi daw nito kanina ay biro-biro lamang. Pinilit kong maniwala, ngunit may kung ano sa akin nung mga oras na iyon. Ang hindi mapakali, lalo na nung nakita ko ang disenyo sa loob ng kwarto. Puno ito ng mga sandata at tila ba pangkatay na patalima. Iniling ko ang aking ulo. Double deck ang kama dito sa loob at sinabi ni Angela na sa baba raw ako matutulog. Sinabihan ako ni Angela na magpahinga na sapagkat bukas ay maglilibot kami sa lugar. Sa isang iglap, lumundag ang puso ko. Pakiramdam ko kasi ay iyon na ang tiyempo para aminin kay Angela ang tunay kong nararamdaman. Nagpaalam pa siya sa akin bago lumabas ng kwarto. Binaliwala ko na lang din ang mga nakikita kong disenyo ng kwarto sa katuluyan ng ipinikit ang aking mga mata. Kinabukasan maaga kong ginising ni Angela. Ayon kasi sa kanya ay tutulungan ko raw siyang magluto ng agahan. Pumayag naman agad ako dahil isa rin iyon sa paraan upang mapalapit lalo sa dalaga. Alam ko na nung mga oras na ito ay para akong desperadang lalaki, ngunit hindi ko naman mababawalan ang puso kong mahalin si Angela. Pakiramdam ko tuloy noon ay kinain ko ang sinabi kong hindi ako magkakagusto sa babaeng desperada dahil ako pala ay mismo magiging ganoon. Paglabas namin sa bahay ay dumiretso kami sa isang kubo kung saan naroroon daw ang kanilang kusina. Maging ang CR pala nila ay nasa labas din ng bahay. Hindi na rin naman bago sa akin ang ganito dahil kadalasan naman ay nasa labas ang CR noon sa Maynila. Pagpunta namin doon ay napangiwi ako dahil sa dami ng kalat na hilaw na karne sa may mesa. Maging si Angela ay nagulat din sa nabutan. Tinanong ko siya kung anong nangyari at tanging sagot lamang niya ay baka raw lasing ang kapatid niya na si Lucio. Nawirduhan ako sa naging sagot niya dahil anong kinalaman ng karne sa paglalasing ni Lucio. Hindi na lamang ako nagtanong pa at tinulungan na lamang siyang linisin ang kalat. Habang naglilinis ay pasimple kong pinakinggan ang ibinubulong ni Angela. Meron kasi siyang sinasabi na hindi ko maintindihan. Dala ng kuryosidad ay medyo lumapit ako kay Angela at halos manindigan ang balahibo ko sa nakakakilabot niyang bulong. Heto talaga si Lucio, kakain na nga lang ng tao. Dito pa sa kusina, ikinalat niya ang laman loob. Wala man ng galang sa pagkain. Aniya. Napahinto rin ako sa pagpulot ng karne at pinakatitigan ito. May dugo pa ito at higit sa lahat ay tila nga bagong katay. Napalunok ako ng ilang beses. Nakaramdam ako ng pagkabalisa at pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig dahil sa aking narinig. Nais ko sanang tanungin si Angela patungkol sa sinabi niya, ngunit pinangunahan ako ng takot sa maaaring maging sagot niya. Pagkatapos maglinis, nilagay ni Angela ang mga karne sa loob ng box na naglalaman ng maraming yelo. Nakita ko rin noon ang marami pang karne, ngunit lalo akong nahintakutan dahil sa mga paketing dugo na nakita ko sa loob. Hindi man malinaw sa akin kung ano ang nakasulat sa labas ng plastik, ngunit malinaw sa isipan ko na kulay pulang likido iyon na nawari ko ay isang dugo. Nagsimulang manginig ang aking kamay sa aking nakita. Kung tao ang may-ari ng laman loob at dugo na nasa pakete, ibig sabihin ba'y aswang sila. Sa isiping iyon ay napalunok ako. Tinitigan ko pa si Angela na tila ba walang bahid ng kasamaan dahil sa kanyang inosenteng mukha. Iniling ko na lamang ang aking ulo at binaliwala ang aking nakita at kung anumang teorya ang naisip ko noong mga oras na yon. Pakiramdam ko kasi ay mababaliw ako o kaya naman lalong kakabahan kung iyon ang ipapairal ko. Tinulungan ko si Angela na magluto ng kakaibang putahe na ngayon ko lamang nakita.
Napansin ko kasing hindi masyadong luto ang karne at sa tuwing pinupuna ko si Angela patungkol doon ay sinasabi niyang half-cook daw ang gusto ng pamilya niya. Nung mga oras na iyon ay nagkaroon na ako ng hinala. Ngunit sa tuwing napapatingin ako kay Angela ay nagbabago ang aking isip. Pagkatapos namin magluto ay nagpaalam sa akin si Angela na ilalagay na sa pagkainan ang mga pagkain. Nais ko sana siyang tulungan ngunit sinabi niyang tulungan ko na lamang daw ang Kuya Lucio niya na nasa katayan ng baboy. Nagulat pa ako dahil meron pala silang ganoon at sinabi niya sa akin na iyon ang kanilang negosyo. Hindi na lamang ako umangal at sinunod ko ang sinabi niya. Nagtungo ako sa isa pang kubo at doon ko naabutan ang mga baboy na nakakulong. Napansin ko rin na maraming dugo sa kulungan nito. Ang lubos na nakakuha ng aking atensyon ay ang mesa na punong-puno ng dugo. Napapitlag ako sa gulat nang tumikhim si Lucio. Sinabi niya sa akin na may kinatay daw siyang baboy kagabi, kaya madugo iyon. Ito raw ang katayan ng baboy at ang sikat daw sa lugar ng Leyte. Nakakatuwa dahil unti-unti ko na ngang nalalaman ang mga impormasyon patungkol kay Angela na hindi man lang masabi-sabi sa akin noon. Gayunpaman hindi ko maintindihan kung bakit tila tumataas ang balahibo ko kapag napapatingin ako sa mesa kung saan daw kinatay ang baboy. Tinulungan ko na lamang si Lucio na ayusin at linisin ang katayan ng baboy. Ayon kasi sa kanya ay may baboy ulit siyang kakatayin mamayang gabi. Pagkatapos naming maglinis ay inaya na kaming kumain ni Angela. Sa kanya ako sinabihan na pupunta kami sa plaza para mamasyal. Bilang isang taong lubos na nagkakagusto kay Angela ay nasabik talaga ako. Hindi ko na nga napansin nung mga oras na yon na buto na pala ang aking ginunguya. Saka ko na lamang siya napagtanto nung muntikan ko na itong malunok. Tinanong ko pa kung bakit may buto sa karne, gayong wala naman dapat. Ngunit katahimikan lamang ang natanggap ko. Hindi ko na lamang iyon masyadong pinagtuunan ng pansin dahil inisip ko na lamang na baka nakalimutan lamang tanggalin ang buto habang nagluluto. Gaya ng napag-usapan, magkasama kaming namasyal ni Angela sa plaza. Napansin ko na lamang na tila ba iwas na iwas ang mga tao kay Angela. Sa tuwing tinatanong ko si Angela ay ngumingiti lamang ito saka nagkikibit balikat. Napahinto kami ni Angela sa isang pwesto kung saan walang masyadong tao. Dito ako tuluyang nagkalakas ng loob na sabihin kay Angela ang tunay kong nararamdaman. Nagpaalam ako sa kanya upang bumili ng sorbetes para pampalubag ng loob. Nagtungo ako sa malapit na tindero ng sorbetes. Habang nilalagyan niya ang aking lalagyan ay bigla itong nagsalita. Bakit mo kasamang isang aswang? Tanong niya. Ano po sinasabi ninyo? Ano pong aswang? Sabi ko kahit may ideya na ako. Hindi mo ba alam? Aswang ang pamilya niyan. Sila ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao sa lugar namin. Nabalitaan ko nga na. Nahinto sa pagsasalita si Manong nang dumating si Angela. Tinignan ko si Angela at napalunok ako dahil sa sama ng tingin nito kay Manong. Inaya ko na lamang siya saka inabot ang ice cream. Nawala na rin tuloy ang lakas ng loob kong sabihin sa kanya ang aking nararamdaman. Lalo na't nagpalito sa akin ang sinabi ni Manong. Medyo naku-curious din ako sa mga susunod niyang sasabihin. Hanggang sa makauwi kami ni Angela ay iniisip ko pa rin ang dapat na sasabihin ni Manong. Nagulat ako nang pagpasok namin sa pinto ay bumungad sa akin ang tatay ni Angela. Nanlaki pa ang aking mga mata sa damit niyang punong-puno ng dugo. Tinignan lang ako nito, saka tumingin kay Angela. Tila ba nag-uusap sila gamit ang mga mata.
Nagpaalam na lamang ako kay Angela na tutungo na sa kwarto upang magbihis at magpahinga. Ngunit ang totoong dahilan ay ang upang isipin ang maaaring kasunod na dapat na sasabihin ni Manong. Kinagabihan, bandang 12:00 ng madaling araw, gising na gising pa ako. Nasa likod ako ng bahay kung saan natatanaw ko ang katayan ng baboy. Hindi ako makatulog dahil sa pumapasok na kuryosidad sa aking isipan. Bukod dito, nakakaramdam ako ng takot sa lugar na ito. Akmang papasok na sana ako sa loob nang mapansin ang isang anino. Agad ako nagtago sa isang malaking bato para abangan ang taong may-ari ng anino. Nangunot ang aking noo at kinabahan dahil hindi lang isang anino kundi dalawa. At bukod dito, makikita sa anino na tila ba mayroon silang hinihila. Kinusot ko ang aking mata habang tinitignan ang anino. Nanlaki ang mata ko dahil tila ba may tubig na umaapaw mula sa isa pang anino na nakahiga. Kating-kati na ang aking paa na tumayo at tinignan ito, ngunit pinangunahan ako ng kaba. Tatayo na sana ako upang pumasok sa bahay nang sumulpot sa harapan ko si Lucio. Napasigaw ako sa gulat at nanlaki ang mata ko nang makita ang isang sundang na nasa kanyang kamay. Nakaglove siya at sa sundang niya ay may tumutulo pang dugo. Inangat ko ang tingin ko kay Lucio. Walang emosyon siyang nakatingin sa akin. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko, ngunit sinabi ko na lamang na nagpapalipas ako ng oras at aalis na. Hindi na siya nagsalita pa, kaya naman akmang aalis na ako nang bumulong siya ng mga salitang nagpalamig sa buong sistema ko. Umayos ka kung ayaw mong mamatay ng maaga. Aniya, bago ko marinig ang kanyang mga yapak na papalayo. Nanginig ang aking tuhod at ang aking nasa isipan ay umalis na at umuwi sa Maynila. Kinabukasan nagising ako sa malakas na tunog ng radyo. Sa sala nga pala ako nakatulog. Hindi ako nakadiretso kagabi sa kwarto dahil sa takot na sinasabi ni Lucio, kaya sa sala na ako natulog pa. Naabutan ko sila na nagkakape sa pagkainan, kaya medyo nakaramdam ako ng hiya. Binati ko na lamang sila bago naghanda ng sarili kong pagkain. Habang naghahanda ng pagkain ay umabot sa aking pandinig ang balita sa radyo. Ayon dito, natagpuan daw na patay ang isang tendera ng sorbete sa plaza kaninang 6:00 ng umaga. Putol daw ang ulo nito at wala nang laman loob. Kalunos-lunos ang krimen at walang makapagsabi kung sinong walang puso ang may gawa, kung sinong nilalang ang may sala. Sa aking narinig ay aksidente kong nahulog ang kutsara. Naalala ko kasi ang aking nakita kagabi. Ayaw ko mang isipin, ngunit hindi ko mapigilan. Paano kung si Lucio ang pumatay sa tendero? Lalo na't kagabi ay puno pa siya ng dugo na nakita ko, ngunit sino naman ang kasama niya? Tinanong ako ng nanay ni Angela kung ayos lang ba ako at sinagot ko na lamang ng tango. Kahit di na ako nagiging komportable sa lugar na ito. Pakiramdam ko kasi ay napapalibutan ako ng mga masasamang nilalang. Pagdating ng hapon, nagpaalam si Angela at ang kanyang pamilya na aalis muna. Ako raw muna ang magbantay sa bahay. Pumayag na lamang ako kahit medyo nawirduhan ako kung sino ba naman ang magtitiwala ng bahay sa isang hamak na bisita lamang. Hindi ba sila natatakot na baka nakawan o kaya naman sunugin ko ito? Imbis na makulong sa loob ng bahay, naisipan ko na lamang na magtungo sa katayan ng baboy. Nagtungo ako sa kulungan ng baboy at halos masuka ako sa aking nakita. Maraming nagkakalat na lamang loob sa kainan ng baboy at kinakain nila ito. Ang tubig pa nila ay pulang likido.
Kahit nandidiri ay hinawakan ko ang likido sa kainamoy. Halos masuka ako dahil sa isa itong dugo. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang pagsusuka. Nanginig na ang tuhod ko dahil sa aking nakikita. Hindi dapat laman loob ang kinakain ng baboy, ngunit bakit ito ang kinakain nila ngayon? Tumingin ako sa loob ng kubo, dala ng kuryosidad ay pinasok ko ito. Walang kagamit-gamit sa loob maliban sa mga drums, ngunit may isa itong table na nasa gitna at may malaking ilaw. Nilapitan ko ito at napatakip sa ilong. Kitang-kita ng aking dalawang mata ang mga daliri, paa, laman loob, eyeballs, at talagang nakakakilabot. May isa pang natatakpan ng tela. Kahit nag-aalangan, buong lakas ko itong hinila at doon ko nga nakita ang ulo ng tendero. Napatingin ako sa labas nang makarinig ng kaluskos. Agad akong nataranta. Tinignan ko ang isang drum na malaki at walang pag-aalinlangan na nilapitan ito at pumasok dito. Tinakpan ko rin ito para hindi ako makita sa loob. Pigil ang aking paghinga. Habang hinihintay na papasok sa loob ng kubo ang naturang tao. May maliit na siwang sa drum, kaya kitang-kita ko ang ginagawa ng taong pumasok. Pamilyar ang likuran niya sa akin. Lumapit ito sa mesa at halos mandiri ako sa ginawa niya. Paghawak at pagsubo sa mga laman loob na ginawa niya. Halos murahin ko pa ang sarili ko dahil nakalimutan kong takpan ulit ang putol na ulo. Kaya naman natigilan ang tao o aswang na pumasok. Humarap ito sa akin at nanlumo ako dahil ang taong iyon ay walang iba kundi ang babaeng minamahal ko. Naglakad ito patungo sa pinagtataguan ko, kaya lalo kong pinigil ang aking paghinga. Malakas ang tibok ng aking puso habang papalapit siya sa aking pwesto. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa, ang kanyang napakalambot na boses at napakaamong muka ay isang kanibal at isang aswang. Bumalik siya sa mesa at humarap sa aking pwesto. Nasaksihan ko kung paano niya dilaan ang madugong ulo ng tindero ng sorbetes. Ang tanging nasa isip ko noong mga oras na yon ay umalis, tumakas at magpakalayo-layo. Ilang minuto pang nanatili si Angela sa loob bago ito umalis. Dahan-dahan akong lumabas sa drum. Tinignan ko ang ulo saka nag-sign of the cross bago mahinang lumabas ng kubo. Sinisigurado ko na hindi ako gagawa ng ingay. Mabilis akong tumakbo patungo sa kusina, ngunit nakarinig ako ng malakas na sigaw. Dala ng kuryosidad ay nagtungo ako kung saan nanggaling ang sigaw na yon. Dinala ko nito sa mga baboy at doon ko nakita ang pamilya ni Angela at siya na kinakatay kasama ang mga baboy. Hindi ko na kinakaya ang aking nakikita, kaya mabilis akong tumakbo papasok ng bahay at patungo sa kwarto namin ni Lucio. Pagpasok ko ay walang pag-aalinlangan na nag-impake ako ng aking mga gamit. Hindi ko kayang manatili pa sa lugar kung saan napapalibutan ako ng mga masasamang nilalang. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga yapak mula sa labas ng kwarto. Mabilis kong tinago ang aking bag sa kanahiga sa kama. Nagtulog-tulugan ako hanggang sa marinig ko ang pagbukas ng pinto. Ramdam ko ang presensya ni Lucio at ni Angela, maging ang aking pagpintig ng puso. Kakatay na ba natin siya? Sabi ni Lucio. Ngayon na? Hindi ba dapat sa fiesta na? Hindi naman siya masyadong malaman para paabutin pa ng fiesta. Angela, mas mainam kung ngayon natin siya kakatayin, lalo na't natutulog siya. Hindi kuya, pagkain ko siya. Ako ang masusunod kung kailan natin siya kakatayin. Huling sabi ni Angela.
Inaamin ko nung mga oras na iyon ay nasaktan ako. Akala ko kasi ay may spark na namamagitan sa amin ni Angela. Ngunit pagkain ng aswang lang pala ang tingin niya sa akin. Narinig ko ang pagbukas tara ng pinto at yapak papalayo. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ako nagmulat at muling nag-impake. Dinala ko ang aking backpack sa kadahan-dahang lumabas ng kwarto. Madilim ang paligid kaya hindi ko masyadong nakikita kung may tao ba. Malapit na sana ako sa pinto nang marinig ang sigaw ng nanay ni Angela. Isa-isang nagsilabasan, ang tatay, si Lucio at si Angela. Doon ko tuluyang nakita ang anyo nila bilang isang ganap na aswang. Pinalilibutan nila ako at hindi ko na alam ang gagawin nung mga oras na yun. Napatingin ako sa isang walis tambo sa gilid. Agad ko itong kinuha saka umatras patungo sa pinto. Hinawakan ko ang siradura ng pinto habang nakatingin sa kanila. Sinabihan ako ni Angela na manatili dahil hindi raw nila ako sasaktan. Ganon din ang sabi ng pamilya niya. Umiling ako. Naiyak ako sa sitwasyon na kinakaharap ko. Napagtanto ko na kaya pala hindi siya nagsasabi tungkol sa pamilya niya dahil ito pala ang sikreto niya at kaya pala dito sila nakatira dahil aswang pala sila. Mabilis kong binuksan ang pinto at akmang hahakbang napalabas nang mahila ni Angela ang aking bag. Mabilis na inalis ko ang aking backpack saka hinampas siya ng walis tambok at mabilis na tumakbo. Hindi ako lumingon at tuloy-tuloy lamang ang aking pagtakbo hanggang sa makarating ako sa parke kung saan maraming tao. Natataranta kong hinawakan ang mga tao at sinasabing may aswang. Ngunit walang pumapansin sa akin. Sa kabutihang palad, isang nanay ang nagdala sa akin sa barangay hall. Ikinuwento ko ang tungkol sa aking naranasan at ayon sa kanila, matagal na raw na walang pumupunta sa lugar nila Angela dahil aswang daw ang mga yon at wala daw buhay na tao ang nakakalabas doon. Kinilabutan ako dahil kahit malayo na ako ay naririnig ko pa rin ang boses ni Angela. Sinamahan ako ng opisyalis ng Leyte, pabalik ng Maynila at binalaan ako na kapag magkikita raw ulit kami ni Angela ay wag ko nang tatangkain na lapitan pa. Ang palatandaan daw ng isang aswang ay ang pulang mata sa sikat ng araw. Hindi ako nakausap ng mga magulang ko, Mr. Narrator. Lubos na nagtanim ng trauma sa aking isipan ang nangyari. Sa paghahanap ko ng aking mapapangasawa ay nauwi pa sa ganito. Para sa akin, masaya akong nakaligtas ako ng buhay. Sa kabutihang palad, hindi ko na muling nakikita pa si Angela. Ngunit natatakot pa rin ako sa tuwing may nakakasalamuha akong kapangalan niya. Noong mga oras na yon, nadala pa ako sa mga rehabilitation center dahil gabi-gabi akong sumisigaw at humihingi ng tulong. Sa hindi malamang dahilan kasi ay nakikita kong maging sa panaginip si Angela kung paano niya kainin ang laman loob at kung paano niya kinatay ang babae na para bang baboy. Kalaunan, natutunan ko ang kalimutan at gawin na lamang na lesson ang nangyari sa akin. Halos ilang buwan din kasi akong nanatili sa rehab. At pag uwi ko sa bahay ay doon ko na nga nakilala ang aking kapitbahay na asawa ko na ngayon. Sa aking naranasan natutunan kong hindi hinahanap ang pag-ibig. At tunay ngang totoo ang sinasabi ng mga matatanda na wag na sasama sa mga taong hindi kilala. Noon kasi, hindi ko naman kasi pala talaga kilala si Angela. Kilala ko lamang ang pangalan niya at sana hanggang doon na lang ang aking nalaman. Lumipas pa ang ilang buwan ng mga panahon na yon ay pinilit kong wag ibalik sa alaala ko ang nangyari. Hanggang ngayon hindi alam ng asawa ko na nakaranas ako ng ganitong kahindik-hindik na pangyayari. Ngunit napag-isipan ko na rin, Mr. Narrator, na sabihin ito sa kanya. Ngayon sa pamamagitan ng pakikinig niya dito sa aking istorya kapag nailagay na ito sa channel mo. Doon lamang natatapos ang aking kwento. Maraming salamat
sa aking apo na tumulong sa akin na ipadala ito sa iyo. At maraming salamat Mr. Narrator sa pagtanggap ng aking kwento.